Magandang umaga mga minamahal kong mag-aaral. Ako si Ginoong Maestro Jonel D. Arzaga at kayo ay nakatutok sa balitang pang-edukasyon na Filipinos. Salitang may diwa, mensaheng may bisa. Sa ating ulat sa ngayong araw, tatalakayin natin kung paano na ipapahayag ang saloobin, paniniwala at pananaw sa mga isyong panlipunan at kultural sa iba't ibang sitwasyong pangkomunikasyon. Sa pagtatapos ng programang ito, kayo ay inaasahang maipapaliwanag ang saloobin at pananaw sa mga tekstong sosyal at kultural. Matutukoy ang iba't ibang sitwasyong pangkomunikasyon at makabubuo ng maikling pahayag ng sariling pananaw. Narito ang isang tanong mula sa ating student survey. Kung bibigyan ka ng pagkakataong magsalita sa publiko, anong isyong panlipunan ang ipaglalaban mo? Ayon sa mga eksperto sa komunikasyon, ang mga saloobin at paniniwala ay ipapahayag sa tatlong pangunahing paraan. Una, talumpati, kung saan direktang pinapahayag ang opinyon at paninindigan sa isang issue. Pangalawa, broadcast media, tulad ng isang radyo at telebisyon na naghahatid ng impormasyon at pananaw sa publiko. At pangatlo, kultural na pagtatanghal, gaya ng dula, awit o sayaw na nagpapakita ng tradisyon at paniniwala ng isang grupo. Sa pamamagitan ng mga ito, nagiging mas malinaw ang mensahe ng damdamin ng tagapagsalita o tagaganap. Ngayon, narito ang isang mabilis na pagsubok. Sabihin kung anong uri ng sitwasyong pangkomunikasyon ang mga sumusunod. Isang programang radyo tungkol sa kalusugan ng kabataan. Isang talumpati laban sa diskriminasyon. Isang sayaw na nagpapakita ng tradisyong Pilipino. Pagkatapos sa isang vlog, kumpletuhin ang pahayag. Sa aking pananaw, ang pinakamahalagang isyong panlipunan ay blank at ibigay ang inyong kadahilanan. Sa bahaging ito ay parang bahagi rin ng isang news commentary. At para sa inyong pagninilay, sa isang pangungusap, paano nakatutulong ang pag-unawa sa pananaw ng iba upang maging mas epektibo ang komunikasyon. At para sa inyong pagtataya, tumayo kung tama ang pahayag at umupo kung mali. Una, ang sayaw na tradisyonal ay halimbawa ng kultural na pagtatanghal. Pangalawa, layunin ng broadcast media ang maghatid ng impormasyon. At pangatlo, sa talumpati, pangunahing ipinapahayag ang recipe ng pagkain. At dyan nagtatapos ang ating aralin. At iyan ang ating balitang Filipinos. Mahalagang tandaan, sa bawat talumpati, broadcast at pagtatanghal, naroon ang tinig ng ating saloobin, paniniwala at pananaw. Ako si Ginoong Maestro Jonel D. Arzaga, nagsasabing ang komunikasyon ay hindi lang pagbibigay ng impormasyon, ito ay pagbabahagi ng diwa. Magandang araw at maraming salamat.